Ang ating pag-aaralan ngayong oras ito ay si Miguel na Arkanghel, pinuno ng mga hukbo. At mayroong iilang talata sa banal kasulatan ang binanggit ang pangalang Miguel. Sangayon sa Daniel 10:13, kaya't si Miguel na isa sa mga punong prinsipe ay dumating upang tulungan ako. Ito yung sa kaharian ng Medo-Persia. Itong political na kaharian ay naroon si Miguel. Naroon si Miguel sa Medo-Persia. At may mga ginagawa siya para sa mga pinuno ng Medo-Persia, sa hari ng Medo-Persia. At sa Daniel 12:1 ay mayroong binanggit ulit si Miguel. Sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. Ito palang si Miguel ay ang isang kanyang title ay dakilang pinuno na taga-ingat ng iyong bayan. Taga-ingat ng bayan ng Diyos. At sa panahon ng kahuli-hulihang kaligaligan, tatayo si Miguel sapagkat magkakaroon ng kapighatian na hindi nangyari kailanman mula ng magkabansa. At malibang paikliin yung panahong yon ay walang isang taong makakaligtas. Maigi na lamang at si Miguel, ang dakilang prinsipe, ang dakilang pinuno, ay tatayo sa huling araw para sa ikabubuti ng kanyang bayan. At sa Judas 9, ito yung isang aklat bago dumating ang Apokalipsis. Ito'y one chapter lang. Kaya Judas 9 verse 9 yon. Subalit si Miguel na arkanghel nang makipaglaban sa dyablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pang-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Matindi itong trabaho ni Miguel kasi si Moises ay namatay at inilibing ng Diyos. At nang bubuhayin na ng Diyos si Moises, ay hindi pumayag si Satanas. Hindi siya pumayag. Kaya si Miguel ay nakipagtalo. Itong dakilang prinsipe, itong pinuno ng mga hukbo, nakipagtalo siya. At kanyang sinaway si Satanas. Eh, hindi napigilan buhayin si Moses. Hindi napigilan ni Satanas. Itong arkanghel na si Miguel na ito, pag magbabasa kayo ng Old Testament, sa Genesis, sa Exodo, sa Deuteronomio, sa mga hukom, ay mayroong anghel ng Diyos. Na itong anghel ng Diyos na ito ay nagpapakilala ng Diyos. Anghel na ng Diyos, nagpapakilala pa ng Diyos. Pero ating tingnan itong mga ilang talata na aking inihanda tungkol sa anghel ng Diyos. Hosea 12:3, sa sinapupunan ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid, yan si Esau, at sa kanyang pagkabinata ay nakipagbuno siya sa Diyos. Yung palang pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos ay hindi lamang nung sila nagpanglaban ng martial arts, kundi bago pa yon, bago pa sila naglabanan ng pisikal, ay nakikipagbuno na si Jacob sa Diyos
mula pa sa kanyang pagkabinata. May pakikipagtunggali siya sa Diyos. Talatang 4, siya ay nakipagbuno sa anghel at nanaig. Siya ay tumangis at humiling ng pagpapala niya. Nakatagpo niya siya sa Betel at doon nakipag-usap siya sa kanya. Bago pa pala nakipagbuno sa anghel. Ito palang anghel na ito'y na-encounter na niya nung binata pa siya sa Betel, nung siya'y pumunta kay Laban para magharap ng asawa. Noon niya na-encounter itong anghel sa Betel. At kung babalikan natin yung pangyayari doon sa Betel, nung binata pa siya, Genesis 31, talata 11, ang sabi ay ganito. Ang anghel ng Diyos ay nagsalita sa akin sa panaginip. Ay, ito pala yung sila aalis na aalis na kay Laban. At sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, tingnan mo, at iyong makikita na ang mga kambing na nakikipagtalik sa kawan ay mga may guhit, may batik at may dungis, sapagkat nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Anghel yon, nakita niya sa panaginip. Ang sabi, nakita ko niya yung mga ginagawa sa iyo ni Laban. Ika'y inaapi. Kita ko niya yan. Ang sabi pa nung anghel, ako ang Diyos ng Betel. Ako ang Diyos ng Betel. Itong anghel na nakipaglaban si Jacob ay ang Diyos ng Betel. Anghel, pero Diyos ng Betel. Ako ang Diyos ng Betel na doon mo pinahira ng langis ang haligi at doon ka gumawa ng panata sa akin. Tumayo ka ngayon, lumabas ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupain na iyong sinilangan. Kaya't na mayroong anghel na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. At itong anghel na ito ay si Miguel. Siya yung anghel ng Panginoon, pinuno ng mga hukbo, prinsipe ng mga hukbo, ang kanyang title. At sa Gawa 7:30 ay lalong nagliwanag ito. Gawa 7:30, ito'y talumpati ni Esteban. Nang lumipas ang 40 taon, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. Nang makita ito ni Moses na mangha siya sa tanawin, at sa kanyang paglapit upang tingnan, ay dumating ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Anghel yan. Ito anghel doon sa punong kahoy na nakita na nagliliyab na yung punong kahoy ay hindi nasusunog. Ang sabi ng anghel, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Yung pala yung anghel. Anghel ng Diyos, yung pinuno ng mga hukbo, prinsipe ng mga hukbo. Kaya't na napakaganda ng ating pinag-aaralan. Excuse me. Sumasakit yung aking hipit. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ito'y anghel, alisin mo ang iyong mga sandalya sa iyong mga paa,
sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay isang lupang banal. Anghel yan. Anghel yan Diyos. Hubarin mo yung panyapak sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay banal. Ito rin yung sinabi ng pinuno ng prinsipe, pinuno ng mga hukbo, prinsipe ng mga hukbo sa Daniel. Daniel 8:11. Nagpapalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Yung pinuno ng hukbo na ito yung anghel, prinsipe ng mga hukbo, mayroong kapangyarihang politikal na nagpapalalo sa kanya. 25. Siya'y tatayo rin laban sa pinuno ng mga pinuno. Matindi ano? At sa Josue 5:14, may nakita si Josue na isang lalaking may hawak na tabak. At pinuntahan niya, sabi niya, ikaw ba'y kakampi namin o laban sa amin? Sabi ay sa Josue 8:14, 5:14, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay sumubsob at sumamba. Alam niya kung anong ibig sabihin ng pinuno ng hukbo ng Panginoon. Sumamba si Josue. Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang lupang tinatayuan mo ay banal. Kung anong sinabi ng anghel ng Panginoon sa Exodo, na hubarin mo yung iyong panyapak sapagkat siya pala ay Diyos, ito ring anghel na ito na pinuno ng mga hukbo ay nagsabi kay Josue, hubarin mo anya ang iyong panyapak sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay banal. Kaya, hindi pangkaraniwang anghel. At gagawa ko ng video, bakit ang Diyos ay umaakto o kumakatawang anghel? Napakagandang paksa nito. Ngayon, ay kailangan itong anghel na ito pagbubuhayin na ang mga banal. Sa unang Tesalonica 4:16, ito ang pahayag. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Kaya, si Kristo, sa kanyang pagbabalik, ay sisigaw. At ang kanyang tinig ay tinig ng arkanghel. Napakatindi nito. Na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sa Mateo 24:31, isusugo niya ang kanyang mga anghel. Si Kristo pala ay namumuno sa mga anghel. Kaya't ang isa niyang kategory ay arkanghel. Pinuno ng mga anghel, pinuno ng mga hukbo, prinsipe ng mga hukbo. Sa kanyang pagbabalik, siya sisigaw na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Bakit? Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kaya kinakailangan na si Kristo ay magkaroon, sumigaw ng tinig ng arkanghel, sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel, sapagkat siya ang pinuno ng mga anghel, siya ang prinsipe ng mga hukbo, pinuno ng mga hukbo.
isusugo niya yung kanyang mga anghel upang tipunin ang mga hinirang. Sapagkat sa Apokalipsis 14 na 19:14 ito ang nakalagay, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. At siya ay mayroong isang pangalan na nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At kung babasahin pa niyo bandang taas, siya ay mayroong damit na tigmak ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Kaya itong pinuno ng mga anghel, itong prinsipe na ito, dakilang prinsipe, itong anghel ng Panginoon, ay ito ring may pangalan sa kanyang damit na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay napakikitang anghel. At nang makita ni Moses, sabi niya kay Moses, hubarin mo ang inyong panyapak. Nang ma-encounter ni Josue ang anghel na ito, ang sabi ng anghel ay hubarin mo ang iyong panyapak. Sapagkat siya pala ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, mabubuhay ang mga patay sa kanyang sigaw na may tinig ng arkanghel. May tinig siya ng arkanghel sapagkat mamandahan niya ang mga anghel, ang hukbo ng mga anghel, upang tipunin ang mga hinirang ng Diyos mula sa 4 na sulok ng lupa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Godhead Trinity Channel ni Pastor Vito.